salita ng Panginoon, tayo po ay umawit muna sa ating Diyos, sa ating Diyos na mabuti at tapat sa buhay ng bawat isa. Ulitin po natin yung Panginoon ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Isa pa po sa simula, marapat nating dakilain ang Panginoon. Dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa Kanya'y sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoong Diyos. Papasalamat sa inyo. Sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Purihin niyo kami, Panginoon. Pinagkalooban, Panginoon, ng panibagong kalakasan, Panginoon, ang panibagong buhay. Nang mula lamang sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, salamat din, Panginoon, sa lingkod ninyong gagamitin niyo siyang mag-ahayat ng inyong mga salita. Patuloy niyo po lang isa ng kanyang mga labi upang ang inyong mga salita lamang ang siyang mahayag sa umagang ito. Patuloy niyo pong lukubang ang kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoong Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po ang lahat ng papulit pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. At nakalimutan ko po na ang live po na ito ay mula po sa DFC Anan, sa pangunguna po ng Pastor Grace. Dako na po tayo sa magbabahagi ng salita ng Panginoon at natawalan ko na po ang likod ng siyang gagamitin ng ating Panginoon, siyang magahid ng salita ng Panginoon, Sister Ronaline Beno.
po ang Panginoon. At ang atin pong pag-aaralan sa umagang ito ay makikita po sa 2 Corinthians, 2 Corinto, chapter 12, verse 9 to 10 po. Atin pong basahin. Sinasabi po dito, 2 Corinthians, chapter 12, verse 9 to 10, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At ayan, ang ating nga pong pag-aaralan sa umagang ito ay may patungkol na po. Ang ating pong title, In Our Brokenness. In your brokenness, God reveal His glory. Ano po. At ang bawat isa sa atin ay nakakaranas po ng yung brokenness ay pumapasok po dito yung ating pong mga pain, sakit, sakit na nararamdaman natin, ang mga weaknesses natin, po. Dito po pumapasok, po. At sabi po dito sa ating main verse, sa ating pong mga kahinaan, sa ating brokenness, po, doon nahahayag or nakikita yung kapangyarihan, yung kalwalhatian ng Diyos, po. At ating pong pag-aaralan yung isa sa storya po sa Bible. Story po ni Joseph, po. Kilala natin si Joseph the Dreamer, po. Ito po yung matatagpuan, yung kwento po niya ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 37 hanggang chapter 50, po. Pero, ayan, bibigyan ko lamang po kayo ng kaunting, po, background, po, tungkol sa buhay ni Joseph, o kung ano yung nangyari sa kanya, po, bago niya maranasan yung kapangyarihan or yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, po. At ayan, alam naman natin, po, yung kwento ni Jose, po. Nung una, sa kanyang mga kapatid, ito pong mga babanggitin ko po ay yung mga naranasan niya na mabigat, po, or masakit siguro sa kanyang damdamin, po, or nakapagpawasak, nakapagpadurog sa kanya, po. Pero yun ay sa pag-aaral po natin ito, po, makikita natin na yun ay plano lamang ng Panginoon or proseso ng Panginoon, po, para patuloy na mangyari yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. At una, sa kwento nga po ni Jose, po, yung kanyang mga kapatid, dahil siya ay mahal na mahal ng kanyang ama, po, nainggit sa kanya yung kanyang mga kapatid, at doon nagkaroon ng sama ng loob yung kanyang mga kapatid sa kanya. At nagdulot ito nung pag-betray sa kanya ng kanyang mga kapatid, po. Nung una nga ay binalak nila na si Jose ay patayin, po, at sabihin sa kanilang ama na ito ay kinain lang ng mabangis na hayop, po. Nung pinapunta ng kanilang ama si Jose doon sa kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. At binalak nga po ng kanyang mga kapatid nung una na siya ay patayin, pero may kapatid si Jose na sinabi na lamang, po, na ipagbenta si Jose, po, sa mga Ismaelita. At yun yung unang tagpo ni Jose, po, pinagbenta siya at binetray siya ng kanyang mga kapatid. Sa Genesis chapter 37 po yun makikita. At yun nga din, pinagbenta siya, po, sa Genesis chapter 39 naman. At sumunod naman ay napagbintangan naman si Jose, po, nung asawa ni Potiphar. Nung asawa ni Potiphar, po. Dahil nga si Jose ay isang makisig na lalaki, maganda yung pangangatawan, siguro mapogi, po. At doon sa kanyang
nabighani siguro po yung asawa ni Potiphar, ano po. At nais nung asawa ni Potiphar na siya ay sipingan nito. Pero tapat si Jose, ano po, sa kanyang amo na asawa ni Potiphar dahil pinagkatiwalaan siya ng maraming bagay. Pinagkatiwalaan siya, ano po, pinagkatiwalaan siya nung asawa ni Potiphar, ano po. Hindi po. Ayan nga po. Pinagkatiwalaan siya doon sa kanilang tahanan, ano po. At doon, nung nagkaroon ng pagkakataon yung asawa ni Potiphar and basahin na nga lang po natin. Sabi po dito, chapter 39, verse 6, pinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang inintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang katawan. Verse 7, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. At yun po yung isa pang tagpo, ano po, ng buhay ni Jose, ano po, na siya ay, sabi po dito, laktaw po tayo. Sabi po sa verse 11, isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Nawakan siya ng damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako, pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. At doon na po, nang makita ng babae na kalabas si Jose at hawak niya yung balabal, po nagkaroon ng pagkakataon dahil hindi niya nga hindi niya mapilit si Jose, ano po, na siya ay sipingan, ano po. Gumawa na lamang siya ng eksena or ng paraan para si Jose ay mapasama, ano po. At sabi dito, isinumbong ng asawa ni Potiphar sa mga alipin, ano po, na sabi po dito, ang Hebreyong alipin na dinala dito ng kanyang asawa ay nais siyang sipingan, ano po, or pagsamantalahan. At doon nagalit si Haring Potiphar. At doon ay yun yung dahilan para siya ay ipakulong, ano po. Pero, ayun nga, yung tagpo naman na ito po, sa verse, chapter 40 ng Genesis, doon naman ipinakulong si Jose nga po, ano po, ng maraming taon, or ilang taon na po, pinakulong si Jose. At yun po yung mga tagpo na si Jose, sa buhay ni Jose, ano po, na mahirap, ano po, yung mga pagsubok na kinaharap ni Jose, ano po, sa kanyang buhay. Pero yun nga po, katulad ng sinabi ko po kanina, ito ay paraan ng Diyos or purpose ng Panginoon or step by step, ano po, bago maranasan ni Jose yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan o yung tunay na layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano po. At dito po, meron po tayong dalawang punto na pag-aaralan, ano po. At kinuha ko po ito doon sa kwento ni Jose, ano po. At yung una po, nangyayari ang mga bagay dahil may purpose ang Diyos. Kung mapapansin natin, ano po, yung nangyari sa buhay ni Jose, hindi natin akalain, or kung sa ating mga sitwasyon, kung tayo makakaranas noon, siguro mabibigatan tayo ng lubha. Dahil una siya ay binetray ng kanyang mga kapatid, ano po, gaano kasakit sa atin na tayo ay i-betray ng ating mga mahal sa buhay, or ganun nga, pinagbenta siya ng kanyang mga kapatid, ano po, siya rin ay naging alipin, siya rin ay pinagbintangan, ano po, kahit na siya ay naging tapat sa kanyang tungkulin doon po sa tahanan na yun, ano po, siya ay pinagbintangan at ginawa ng masama. At ganun din siya ay nakulong. Kung tayo kung nasa sitwasyon na yun, siguro tayo lugmok na, ano po. Pero paalala po sa atin sa umagang ito, nangyayari ang mga bagay, ano po, dahil may layunin ng Diyos. May purpose ang Panginoon. Alala niyo po yung kwento sa John
kung ito ba daw ay kasalanan ng kanyang mga magulang, ano po, or kasalanan niya. Pero doon sa sitwasyon ko, ano po, kaya ipinanganak na bulag yung tao na yun para mahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapagaling. Ano po. Ibig sabihin lamang, tunay na ang nangyayari ang mga bagay dahil may layunin ang Diyos. Minsan, kala natin nasasaktan or nahihirapan tayo, nadudurog yung ating mga puso dahil parang inabando na tayo ng Diyos or kinalimutan na tayo ng Diyos. Pero mali po, kailangan lamang natin magtiwala sa Panginoon or i-acknowledge natin ang Panginoon sa mga nangyayari sa ating mga buhay at makita natin na mayroong ginagawa ang Diyos. Di pa man natin nakikita sa ngayon or nalalakaran sa ngayon, pero magtiwala tayo sa Diyos na mayroong ginagawa ang Diyos dahil kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos o hindi tayo inabandona ng Panginoon. Maaari na maisip natin dahil sa mga sitwasyon natin sa buhay o dahil sa mga kasakitan natin, pero ang Panginoon ay mabuting Diyos at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo aabandonahin o hindi niya tayo kailanman kakalimutan, dahil ang Panginoon ay nagmamalasakit palagi para sa atin, at mauunawaan natin yung mga paghihirap natin, mga nararanasan natin paghihirap, kung tayo ay lalapit sa Diyos, kung tayo ay hahanapin natin ang Panginoon, hahanapin natin yung Panginoon sa bawat sitwasyon ng ating buhay, At naalala ko po, sabi rin sa isang devotion, kung hindi, sabi po doon, kung hindi daw tayo devotion for sa po narinig ko, kung hindi daw tayo dadaan sa pagsubok, paano tayo lalapit sa Panginoon? Marahil yung mga pagsubok na atin kung nararanasan, o yung mga nakakapagpadurog sa atin, o yung kahit mga kahinaan natin, mga nakakasakit sa atin, kung hindi natin madadaanan yung lahat ng bagay na yun, maaari na hindi tayo lumapit sa Panginoon, o maaari na hindi natin hanapin ang Panginoon. At yun po yung una nating punto. Patuloy na paalala sa atin ng Panginoon, yung mga nangyayari sa ating buhay ay may layunin ang Diyos. At yung layunin na yun ay patuloy na makakabuti para sa atin. Yun po. At pangalawa naman po, sabi po dito, hinahayaan itong mangyari ng Diyos para lumago o magliwanag ka. Ulitin ko po, hinahayaan ito mangyari ng Diyos para lumago o magliwanag ka. Magliwanag tayo, po. Para po sa ilustrasyon, alam niyo po yung laruan na light stick po. Kung di niyo po alam, meron po ditong video po ng isang light stick po, Ito po siya. Yung light stick. Yung light stick po na yun, isa lang po siyang stick na kapag dinurog na ganito po, or hinati-hati, doon lamang po siya iilaw. Sabi po dito, a glow stick must be broken to glow. Ibig sabihin, ganun din po tayo, marahil kailangan nating madurog muna. Kailangan nating madurog muna sa sitwasyon natin, or sa mga kinakaharap natin bago tayo magliwanag. Bago tayo mas magamit ng Diyos. Yung story natin ay maaari na maging testimony at makapagpalakas sa maraming tao, or makapagpabago ng buhay ng ibang tao, At kaya yung nakita ko po yung ilustrasyon na ito, at napaisip po at pinaisip sa akin ng Panginoon, oo nga po, minsan kailangan, or inaalaw ng Diyos, minsan kailangan natin maranasan na tayo ay madurog, tayo ay mahirapan, tayo ay dumaan sa mga kahinaan natin, para tayo ay mas mag-glow, para tayo ay mas magliwanag, At katulad po nung story po ni Jose, na yung mga God uses Joseph Payne, para siya ay ma-build yung kanyang character or mag-grow yung kanyang character, dahil una pa lang may pagkatawag na si Jose.
Pero hindi pa yun yung tamang panahon ano po, para tayuan niya yung pagkatawag na yun. At marahil yung mga pagsubok na kanya pong dinaanan ano po, or yung mga kabigatan na kanyang dinaanan ay yun po yung makakapagpa-build or makakapagpa-grow ng kanyang character at yung makakapagpa-shape ng leadership ano po, ng pagkatawag niya. Ano po, at ayan, sabi nga din po doon sa Genesis. Genesis chapter 50, verse 20. Sabi po dito, totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Ano po. Tunay nga po, ano po, sabi po dito sa English, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now behind them. Ano po, the saving many lives. At yun nga po, katulad ng storya po ni Jose, ay marahil may mga pagsubok tayo na po na dinaraanan or nakakapagpadurog sa ating mga damdamin or nakakapagpahamak sa atin ano po. Di po pala nakakapagpahamak or yung nakakapagpabigat sa atin ano po. Pero daanan natin ito ng kasama ang Diyos. Katulad po nung sitwasyon ni Jose Dinano po. Maraming beses na sinabi po doon, di ko na lang po babalikan, kasama niya yung Diyos doon sa mga paghihirap na kanyang dinaanan. Ano po. Palagi siyang sinasamahan ng Diyos, kaya nakikita sa kanyang buhay, ano po, ng mga naging sitwasyon niya at mga tao na kapaligid sa kanya, nakita talaga nila na sinasamahan siya ng Diyos. At katulad din natin, ano po, katulad po ni Jose, ano po, tayo rin, marahil tayo ay dumaraan sa mga pagsubok or kahinaan natin, ano po, pero tiyakin natin, ano po, na tayo ay sinasamahan ng Diyos. At doon sa mga kahinaan natin, sabi po doon sa isa pang devotion na narinig ko din ng Pastor, wala na po, sabi po doon, Pastor, paano kung ako ay Pastor, nangihina na, or Pastor, parang hindi ko na kinakaya ito. Pero sabi po doon ni Pastor Paul, ano po, edi magpakatatag ka. Sabi po doon, do not meditate, do not dwell in your weakness, do not dwell in your brokenness. Ano po, at paalala sa atin sa umagang ito, but dwell in the presence of God. Amen po. Patuloy tayong mag-dwell, ano po, sa presensya ng Diyos, hindi sa mga kahinaan na meron tayo. Opo, dadaan tayo sa mga kahinaan na yun, pero wag po tayo doon mag-dwell, ano po, kundi sa kapangyarihan, sa presensya ng Diyos. Amen po. At kumuha po tayo ng lakas sa Panginoon. Amen po. At ayan, sabi po dito, there are many ways God breaks us. Ano po, merong mga sitwasyon na or sitwasyon natin sa buhay na makakapagpasira sa atin, makakapagpadurog sa atin, pero minsan ito po ginagamit ng Diyos para isang step, ano po, hakbang para maranasan natin yung kalwalhatian, yung kapangyarihan ng Diyos at para mahayag sa buhay natin yung kalwalhatian nga po ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe sa umagang ito, ano po. At palaging mabuti ang Diyos. Palaging nagtatapat ang Panginoon sa atin. Kaya huwag natin pong hayaan na yung sa mga kapighatian, mga kahinaan natin, yun po yung makapagpatalikod sa atin. Ano po, sabi nga po kanina, patuloy tayong magpakatatag. Ano po, patuloy tayo na tumayo sa pagkatawag natin sa Panginoon, sa tulong ng Diyos. Ano po, muli, paalala po sa atin sa umagang ito, palaging mabuti ang Diyos at palagi lamang natin i-acknowledge ang Panginoon. Palagi tayong lumapit, manalangin sa Panginoon. Ano po. Salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Papuri sa inyo, aming Diyos. Kami po, Panginoon, ay kapasalamat sa umagang ito na sa inyong mga salita na nahayag, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na lubusan namin maunawaan ang inyong mensahe, Panginoon. Po, dumaranas kami or dumadaan kami, Panginoon, sa mga kapighatian, mga bagay na makakapagpadurog
padurog sa amin, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa pag-asa na kami makakakuha ng lakas sa inyo. Sa pag-asa, Panginoon, sa mga sitwasyon na ito, maaari niyo pong i-reveal ang inyong kapangyarihan, i-reveal ang inyong kaluwalhatian, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil nahahayag ang inyong kapangyarihan, kalakasan sa aming mga kahinaan, sa aming mga kapighatian, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Dalangin ko nga po, Panginoon, kayong patuloy na sumama sa amin. Sa araw ng linggong pong ito, Panginoon, ng bawat churches, Panginoon, na merong gawain na ang itinataas sa iyong pangalan ninyo, Panginoon. Kayo po ang sumama. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kung sino man ang nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon, paranas nyo nga po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo